walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mga taga-Marikina na labis na sinalanta ng Bagyong Ondoy noong isang taon. Malapiestang ginunita ang unang anibersaryo ng trahedya dahil muli silang nakabangon. Mga nasawi sa pagbaha sa iba't ibang lugar, inalala. Pati kang Indonesian boxer na si Muhammad Rahman, natikman ang una niyang knockout mula sa kamao ng ating pambatong si Denver Cuello. Denver Cuello, the excitement, Sing Wangcha. Pangulong Noynoy Aquino naka one-on-one si US President Barack Obama. Binata sa Tabuk, Kalinga, 3 taon nang nakadapa matapos dapuan ng isang misteryosong sakit. Paninigarilyo sa mga doktor ipinagbabawal na ng Philippine Medical Association. Manila Ocean Park, may bagong atraksyon. At Robin Padilla, magpapalagay ng bagong tattoo alay sa misis na si Mariel Rodriguez. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Kapapasok lang na balita, nagkabatuhan ng bote sa labas ng De La Salle University sa Maynila bandang alas 5:20 ngayong hapon. Ayon kay NCRPO Chief Leocadio Santiago, 10 estudyante ang sugatan, kabilang dito ang mga nagkakasiyahan dahil sa pagtatapos ng bar exams. Isinugod na ang mga biktima sa Philippine General Hospital at Ospital ng Maynila. Antabayanan po ang kabuuan ng balitang yan, mamaya-maya lamang. Samantala, eksaktong isang taon na mula nang malubog sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila at mga karatig probinsya dahil sa Bagyong Ondoy. Sa Marikina na isa sa mga pinakamatinding sinalanta ng baha, naging masaya at malapiesta ang paggunita ng unang anibersaryo ng dilubyo dahil muli silang nakabangon. Nakatutok si Lia Manyala. Sa halip na maging madamdamin at malungkot sa paggunita sa trahedyang dulot noon ng Bagyong Ondoy, animoy may piyesta sa Marikina kanina. Nagmarcha sa kalsada ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga grupong tumulong sa mga taga-Marikina sa panahon ng trahedya. Recalling back, it is the most beautiful memory of our life. No, most memorable, because we saw the changes, from despair to hope. Ang mga kalsada ng Marikina na nilubog ng tubig baha noon, napuno ng mga residenteng lumabas pa sa kanilang mga tahanan para magbalik tanaw sa hagupit ng Bagyong Ondoy. Salamat sa Diyos at naka-recover po kami. Nakakakilabot dahil ayun, sinelebrate. Sobrang nasalanta ang Marikina. Talagang kahit pa paano nakaka-recover na rin naman ngayon ang Marikina eh. Ipinarada rin ang mga fire truck at rubber boat na ginamit sa pag-rescue noon. Noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy, ang ilog na ito ng Marikina ay nagmistulang dagat at halos ilubog ang mga kalapit nitong lugar. Isang taon matapos ang trahedya, inialay ng mga taga-Marikina ang ilog na ito sa Our Lady of the Abandoned, ang kanilang patron. Mga bulaklak ang bigay ng mga taga-Marikina sa kanilang patron na anilay di sila iniwan sa panahon ng kalamidad. Sabi nga nila, bakit parang festive? Sabi ko nga, siguro hindi na natin pigilan yung damdamin ng tao. Kung nung araw talagang right after Ondoy, talagang pag nakita-kita kami, halos magkaiyakan kami. Ngayon talagang pinipilit namin kalimutan yung mga masamang nangyari noon, at ngayon kailangan after 1 year makasimula na kami muli. Sa isang misa naman, inalala ang 65 residente ritong nasawi dahil kay Ondoy. Sa mga namatay at nasiraan ng bahay ay may taong malapit at malayo sa Diyos. Walang pinili si Ondoy. At bilang pagpapakita ng kanilang kahandaan sa kalamidad, nagsample ng galing sa water rescue ang mga taga rito. Isang memorandum of understanding din ang pinirmahan ng mga alkalde ng Marikina, Pasig, Cainta, Antipolo, Rodriguez at San Mateo sa Rizal para protektahan ang watershed ng Marikina. At para di na raw maulit pa ang Bagyong Ondoy, nagtanim ng mga puno sa paligid ng ilog. Iniaalay rin ang mga puno sa mga namatay noong Bagyong Ondoy. Makalipas ng isang taon, ipinakita ng Marikina na bumangon ito mula sa pagkakalugmok sa trahedya. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Sa Marikina pa rin po, nagbabanluksa naman ang mga taga-Provident Villages para sa 15 residente roon na nasawi sa Bagyong Ondoy. Nakatutok si Ian Cruz.
Alas 12 ng hating gabi kanina nang magsimula ang posisyon mula sa Immaculate Conception Parish sa Provident Villages sa Marikina City. Nilibot nila ang paligid ng village na eksaktong isang taon na nakakaraan ay pinalubog ng bagyong Ondoy. Bukod sa mga residente ng Provident Villages, nakiisa rin ang iba't ibang lugar na sakop ng Diocese of Antipolo na hinagupit din ng bagsik ni Ondoy. Partikular nilang inilala ang 15 residente ng Provident Villages na pumanaw sa kasagsagan ng bagyo. Ito ay babang luksa. Diba pag tayo nagbababang luksa ay merong panalangin dyan. At ito rin, bukod sa pananalangin, ay pasasalamat sa Diyos at tuluyan ng namayapa yung mga kaluluwa. Kabilang din sa mga nakiposisyon ang asong si Einstein. Isinama siya ng among si Donna Reyes para ipagpasalamat ang kanyang pagkaligtas. Mag-isa lang kasi sa bahay si Einstein nung mangyari ang trahedya. Ilang araw siyang nawala at tatagpuan sa isang rooftop. Traumatized siya. Halimbawa, umuulan, nakikita mo naman, natatakot siya. So, syempre ngayon, anniversary ng Ondoy at may vigil dito, sinama ko siya. Bagamat mapait ang alaalang dala ng trahedya, isang taon na nakakaraan, dagdag na determinasyon at patatag na pananampalataya ang baon nito para sa ibang residente. Na-realize ko na sa isang iglap, maring mawala sa iyo lahat. So, spiritually na bago ko. Ang importante sa isang tao ay yung relationship mo sa Diyos. Kasi yun ang matitira sa iyo. Bukod sa posisyon, magdamag din nag-alay ng dasal sa loob ng simbahan. Nagkaroon din ng mga talk at film showing tungkol sa nangyaring trahedya at kung ano ang mga magagawa para maiwasan itong maulit muli. Ian Cruz nakatutok, 24 Oras. Daan-daang patay at sugatan at bilyon-bilyong pisong napinsalang ari-arian. Ilan lang yan sa mapapait na bakas na iniwan ng bagyong Ondoy noong isang taon. Milyon-milyong Pilipino ang nagulantang sa malawakang pagbahang idinulot ng walang patid na pag-ulan noong September 26, 2009 dahil sa bagyong Ondoy. Malaking bahagi ng Luzon na paralisa. Walang nag-akala noong tropical storm lang ang may hatid ng delubyong ito. Huwebes, September 24. Ang namataang low pressure area sa silangan ng Luzon naging ganap na tropical depression at pinangalan ng Ondoy. Biyernes, September 25. Lumakas ito at naging tropical storm. Sabado, September 26. Naglandfall ang bagyo sa may Quezon-Aurora boundary at tumawid sa Central Luzon sa maghapon. Dahil sa malakas na ulan, agad na lubog sa baha ang maraming bahay, gusali at kalsada. Ilang sibilyan at maging sasakyan ang inanod ng rumaragasang baha. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, 341 millimeters ang ulang ibinagsak ng bagyo, katumbas ng rainfall sa loob ng halos isang buwan. Ang naitala namang rainfall sa loob ng 24 oras, 455 millimeters, pinakamataas sa kasaysayan. Sa paghupa ng bagyo, tumambad ang mga buhay at ari-ariang napinsala. Mahigit 400 ang patay, mahigit 500 ang sugatan. Halos 1 milyong pamilya o halos 5 milyong tao ang hinagupit ni Ondoy. Mahigit 11 bilyong piso ang naitalang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Dahil sa nangyari, isinailalim ng gobyerno sa state of calamity ang 27 probinsya sa Luzon at ang buong Metro Manila. Naging sentro ang Pilipinas ng atensyon ng buong mundo. May nagpati naman ng tulong mula sa iba't ibang bansa, maging mga kababayan natin sa abroad. Mayaman man o mahirap, ordinaryong mamamayan o artista, walang sinanto ang bagyong Ondoy. Minsang nagsilbing mukha ng manasalanta ng bagyo ang aktres na si Christine Reyes. Na-stranded siya ng kanyang pamilya sa bubong ng kanilang pinahang tahanan sa Provident Villages sa Marikina. Sana rescue na kami dito kasi pag hindi tumigil yung ulan, baka abutin na kami dito sa roof. Kanina pa kaming mga 1 p.m. nandito, kawawa naman yung mga pamangkin ko. Iniligtas siya noon ng aktor na si Richard Gutierrez. At kahit mga ordinaryong mamamayan, nagpamalas din ng kabayanihan para tulungan ang kapwa.
Masakit man ang mainiwang bakas ng Bagyong Ondoy, muli naman itong binuhay ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino para makaahon sa trahedya.